Sa isang video ay kakatapos palang magkape ni na Edito, Nanay Lorna at asawa niya. Pag-uusapan kasi nila ang kondisyon ni Kuya Jimboy, nasabi kasi ni Nanay Lorna na may kakilalang siyang manggagamot na pwedeng gumamot kay Kuya Jimboy. Kaya napagpasyahan ni Edito na dalhin si Kuya Jimboy doon sa manggagamot. Nabanggit din ni Edito na natanong na niya ang mga kamag-anak ni Kuya Jimboy patungkol sa papagamot nito. Sinabi na nilang dinala na ito sa hospital ng Davao, pero walang makita ang mga doktor at negative pa rin ang resulta. Kaya nagtaka si Edito kung bakit walang makitang findings ang mga doktor, na halata at nakikita din natin na nanginginig ang buong katawan ni Kuya Jimboy. Dahilan kung bakit napagdesisyonan ni Edito, kasama ng mga kamag-anak ni Kuya Jimboy na dalhin si Kuya Jimboy sa albularyo. Nabanggit naman ni Edito na wala sa kanya ang mga ito dahil isa siyang Seventh-day Adventist believer at ang tanging alam niyang manggagamot ay ang Panginoon. Pero nabanggit din niya na ito ang kinasanayan ng mga katutubo at wala namang mawawala kung susubukan nila ito at baka doon na gumaling si Kuya Jimboy. Dahil wala ngang findings ang mga doktor sa hospital, kaya nagbabaka sakali silang baka doon nila mahanap ang lunas sa karamdaman ni Kuya Jimboy. Sinabi din ni Edito na nabanggit ni Kuya Jimboy sa kanya na bago pa man siya magkaroon ng ganong klaseng kapansanan, ay nanaginip siya ng isang taong pinagtutusok ng karayom ang mga paa niya. Dagdag pa ni Edito na baka nga ay kinulam siya, may nagkagusto sa kanya, may naiingit sa kanya o kaya'y may galit sa kanya dati, hindi din natin masasabi at hindi din natin alam. Tinanong ni Edito si Nanay Lorna kung saan nakatira ang albularyo na plano nilang puntahan. Sumagot naman si Nanay Lorna na sa Kalinga Lacson nakatira ang albularyo. Natanong naman ni Edito kung ang manggagamot ay katutubo din ba katulad nila. Sumagot naman si Nanay Lorna na opo at pinsan lang din niya ang manggagamot. Natanong din ni Edito si Nanay Lorna kung kailan ang plano nilang dalhin si Kuya Jimboy doon sa manggagamot. Sumagot naman si Nanay Lorna na kung pwede ay nitong Bernice ay madala na nila si Kuya Jimboy doon sa manggagamot na may mas alam pa sa kanya, dahil sobrang naawa siya sa kalagayan ni Kuya Jimboy, dahil nakita mismo ni Nanay Lorna kung paano nahihirapan sa panginginig si Kuya Jimboy. Nabanggit pati ni Edito na isa ding komadro na si Nanay Lorna at pag may buntis na mga anak sa lugar nila ay siya agad ang tinatawag para magpaanak nito. Sinabi naman ni Edito na sigurado na nasa Bernice ay dadalhin na nila si Kuya Jimboy doon sa manggagamot at para malaman nila kung ano ang pananaw ng manggagamot tungkol sa karamdaman ni Kuya Jimboy. Nagkasundo na si Edito at Nanay Lorna na agahan nila ang alis nila sa Bernice at dadaanan na lang ni Edito si Nanay Lorna sa bahay nila. Hinikayat naman ni Edito lahat ng mga tagapagsubaybay niya na sama-sama silang magdasal para sa lunas at para tuluyan ng gumaling si Kuya Jimboy sa kanyang karamdaman. Sinabi din ni Edito na sobrang nakakaawa si Kuya Jimboy kapag umatake na yung sakit niya, kahit nakaupo lang siya ay pinagpapawisan ang buo niyang katawan dahil sa walang tigil na panginginig niya. Nagpapasalamat din si Edito kay Nanay Lorna dahil sa naisip nitong idea na dalhin si Kuya Jimboy sa albularyo gawa ng ilang beses na itong dinala sa hospital at wala pa ring nakitang findings ang Kemga doctor. Kaya susubukan na muna nila yung bisayang pamamaraan ng panggagamot at baka doon mahanapan ng lunas ang karamdaman nito. Sinabi ni Edito na ang papel lang na gagampanan niya ay ang paghahatid sa kanila doon sa manggagamot at ang paghatid sa kanila pabalik sa bahay nila. Kinumpirma naman ni Edito kay Nanay Lorna kung nagkakaintindihan na ba sila. Sumagot naman si Nanay Lorna na opo at naiintindihan niya lahat ng nais ipabatid ni Edito. Dagdag pati ni Edito na walang ibang magtutulungan kundi sila lang din. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.